So ayun na nga, 'di ba? Ang Miss Universe ay talaga namang walang katapusang mga pasabog, mga controversy, mga usapin tungkol sa organization na hanggang ngayon ang Miss Universe owner ay nasasangkot sa mga kaso. Well, we are really not sure if these are rumor or totoo talaga. But bakit magkakaroon ng apoy kung hindi totoo? They cannot also locate the former owner, the 50% owner, and from Thailand. Sabi-sabi nila na sa Mexico, tinulungan siya ng another owner na si Raul Rocha na makakuha ng Mexican citizenship, etc. But definitely, still, it's just an rumor. So we are not really sure kung talagang totoo. Even Raul Rocha is talagang ang sabi nila is nagkaroon ng complaint, lawsuit from the US about trafficking and everything, drug, oil, etc. And yun, so yun na nga. So isa sa talagang maugong na pinag-uusapan ngayon ay ang statement ni Mr. Chavit Singson from the Philippines na he is interested to purchase or to buy or to acquire the ownership of Miss Universe organization. So he stated, kung napanood nyo during his press conference, I'm not sure if this is especially para sa Miss Universe, pero hindi ko sure kung natanong lang siya about this. But kung napanood nyo, sinabi niya na yes, he is interested to acquire or to buy the ownership of Miss Universe organization na talaga namang hanggang ngayon ay lumalampaso, na talagang laglag ang credibility ng Miss Universe organization, especially sa katatapos nga lang ng Miss Universe 2025 na napakamaraming anomalya na nangyari. And he is really giving us hope na magbabalik yung tiwala ng tao sa Miss Universe, dahil kahit naman papano na syempre napakatagal na ng Miss Universe, and in all honesty, bata pa lang ako. Of course, I'm not planning or aiming to join, but definitely nakita ko ang Miss Universe na talagang siya yung talagang super, talagang inaabangan dahil sa swimsuit, sa gown, sa national costume. Alam mo yung prestige, alam mo yung iba yung dating, class, everything, glamorous, everything. So yun, so dahil sa sinabi niya na posible at gusto niyang bilhin ng Miss Universe, marami tayong mga natuwa. Marami din tayong mga naisip ano yung mga magiging pros and cons nito sa Pilipinas. Dahil syempre kung bibilhin ni Chavit Singson ang Miss Universe, ano yung mga plano niya, ano yung mga mangyayari? Is it going to be really a clean slate para sa Miss Universe? Definitely meron pa rin yung mga nag-iisip na baka gamitin lang sa politika, etc. But it is very good sign kung bibilhin ni Chavit Singson ng Miss Universe. And then sabi pa niya is ang mamumuno or magmamanage ng Miss Universe will be the former president, Paula Sugar, na ngayon ay nasa Miss Cosmo na. Also, syempre, yung iba pa rin siguro na talagang mga dating Miss Universe na expert na din dyan. Kaya ipagkakatiwala niya sa kanila if ever makukuha niya ang Miss Universe. Ang tanging hiling ko lang, talagang gusto ko lang mangyari, if ever mangyari na bibili niyang Miss Universe, sana talagang mangyari yung parang dati na merong score, merong tabulator, merong nag-audit ng mga score. So para talagang walang dayaan na mangyayari. Kasi hodang sabihin natin na yun talaga yung mga gusto ng judge, be it hindi kamukha nung last year or this year na talagang wala daw tabulator, walang auditing firms na parang andun lang yung mga judge nag-i-score pero hindi nila alam kung sino yung mga talagang nanalo, dahil hindi nila din sila nag-uusap about the score of the other judges, which is talagang okay din naman yun, dahil parang magkakaroon ng parang compromising, dahil ito from the Philippines, ito yung gagawin kong winner, sino ba yung ganito, di ba yung parang ganon. So it is acceptable, but yung walang tabulator, walang auditing firm, it is very anomalous na talagang nakakasira ng loob na isali pa yung mga ibang Pinay sa Miss Universe competition. So yun, isa sa napaka-iksing video. I just really want to express that I'm happy, excited na sana makuha ni Mr. Chavit Singson ang franchise or ownership ng Miss Universe. And pag nagkataon yan, definitely it's going to be a big accomplishment, a big pride and honor for the Philippines, dahil tayo yung may-ari isa sa pinaka-prestigious beauty pageant na medyo
hindi siya laos but parang tainted na. Kumbaga tainted na yung integrity ng Miss Universe organization. But kung makukuha ni Mr. Chavit and talagang gagawin niya ng tama lahat ng dapat gawin, fair scoring, mga ganyan. Alam mo yung mga before na nilalabas sa screen, yung score and everything. So it's going to be an exciting year if ever makuha niya. Dahil alam naman natin ng Puerto Rico, 50-50 dahil nagre-request sila ng transparency, parang assurance na magkakaroon ng ganito na hindi madadama yung Puerto Rico sa mga anomaly. Dahil syempre nga ang nangyari sa Thailand, ang nangyari sa 2025 edition is talagang anomalous na wala talagang mga tabulator or walang mga ganyan, di ba? So, it is going to be an exciting year. So, sana talagang ang Miss Universe mabuhay pa ulit ay kung makuha ng Pilipinas, kung sino man sana ang makabili ng Miss Universe, sana maibalik nila yung tiwala ng followers, ng fans, o ng lahat sa Miss Universe sa pageant na to. Dahil napakasayang, dahil isa sa pinakamatandang beauty pageant na dati prestigious, glamorous, but ngayon talagang wala, puro mga scam and everything. And yeah, so talagang nagiging palakasan na, payamanan na ang labanan. But before, it is talagang ganda at talino ang puhunan. So hanggang dito na lamang guys, this is it. This is just by exciting, talagang feeling ko na exciting para sa Pilipinas if makukuha natin ang ownership ng Miss Universe. Ano sa palagay nyo, matuloy kaya? Sana matuloy. Yun ang wish ko for this year. And good luck sa kay Mr. Chavit Singson. And pagbutihin mo, sana kuhanin mo, pilitin mong makuha, pilitin mong mabili ang Miss Universe. At ibalik natin ang tiwala ng mga tao sa Miss Universe pageant. Hello guys, this is Roderick Cruzobala. Let's talk about beauty pageant. She is amazing. Her qualities and beauty, wow. This is Roderick Cruzobala. Thank you for watching.